Kamusta mga Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025 ng mga Cancerians. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakakapanood ng nauna kong video na ano ang dapat iwan sa taong 2024, tingnan nyo na lang or panoorin nyo dito sa channel ko. Ito yung dapat mo nang simulan, natapusin, yung pakikipagtalo sa kapwa or person. Mas gawin mo yung mga alam mong tama at makakabuti sa iyo. Ano man ang nangyayari sa buhay mo or sitwasyon mo, ang i-apply mo sa sarili ay patience. Kasi may mga sitwasyon na akala mo ay hindi makakabuti sa iyo pero blessing pala. At sa bawat sitwasyon or journey na tinatahak mo, samahan mo ng dasal. Para matapos na yung conflict or pagtatalo at saka may apply sa sarili ang patience. Mas maigi na guided ka. Na para mas umiral ang positibo sa buhay mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang mga cards mo ay Knight of Swords, the Fool, the Magician. Merong person na ready na para sa bagong sisimulan na buhay. At saka paninindigan mo kung ano man yung mga desisyon na gagawin mo. Hindi ka makikinig sa chismis o kaya sa tingin mong hindi naman nakakabuti or nakakatulong na payo sa iyo. At ito yung simula dahil sa paninindigan mo, ito yung simula ng mga bagong mas positibong oportunidad sa buhay mo. Ang ilan sa inyo posibleng mag-travel sa ibang lugar para magtrabaho o kaya ang ilan naman sa inyo ay mag-aaral. Meron kang gustong matutunan para mag-improve lalo yung buhay mo. Itong mga cards na ito ay pinapaalalahanan ka sa career o kaya sa negosyo na maging klaro sa iyo kung ano yung gusto mong ma-achieve na propesyon sa buhay. Kasi maraming oportunidad na darating sa iyo na pagpipilian mo pero kailangan alam mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. O kaya yung pangarap na naka-align sa ambisyon mo o kaya plano. Yun ang mas piliin mo. Magiging successful ka, lalo na kung magtitiwala ka sa sarili mo kasi meron kang power na maisakatuparan ito. Para sa ilang single, maging confident at saka manindigan para sa gusto mong maging romantic na relasyon. At saka para sa ilan, hindi kailangan na magpa-impress sa person para magustuhan ka lang. Ang gusto niya yung natural at saka masayang kausap. At ang ilan na nasa relationship, nagustuhan ng person mo, yung pag-aasikaso mo sa family o kaya sa relasyon nyo. At hindi pa rin nawawala yung pagmamahal niya sa iyo. Nananatili pa rin kahit hanggang ngayon. Mas nagiging exciting at saka matatag.
Two of Pentacles, the Moon, the Sun. Sa mga cards na ito ay pinapakita na pagkatapos ng pagkalito, magkakaroon ka na ng clear sign kung paano babalansihin yung buhay mo at bibigyan ng solusyon yung mga problems. Nakadalawang cards ka na para sa clarity ng situation na kinakaharap mo. May ilang person na nakapag-decide na kung ano yung tingin na mas makakapagpalaya sa sarili. Kasi ang tingin ng ilan sa inyo, merong panlilinlang na nangyayari sa iyo. Pwedeng sa karir mo ito, sa negosyo, o kaya sa love life. Pero wala namang lihim na maitatago. Yung kutob or panaginip mo ang nagtuturo sa iyo. Ang ilan sa financial dahil sa iba't ibang gastusin at pangangailangan, hindi ka makapag-save ng money or hindi mo ito mabalanse. At ang advice ng cards, meron ulit na darating na financial opportunity pero wag mo na itong sayangin. Kasi ang ilan sa inyo matagal bago dumating yung magandang pagkakataon kaya i-take mo na yung chance na mas gamitin yung financial sa mas mapapakinabangan. Ang ilang single ka pa lang naman pero ang dami mo ng responsibilidad. At ang advice ng cards, dapat alam mo kung ano yung pinaka-priority mo. Yun ay yung sarili. At sa sobrang busy mo, may potential person na hindi mo napapansin na nagkakagusto sa iyo. Gusto niya yung katangian na meron ka. Masipag ka at saka dedicated. Para sa ilan na nasa relationship, ang gusto ng person mo, maibigay yung pangangailangan mo. Pero dahil nga sa busy yung person mo, hindi niya nakikita kung ano yung mga ginagawa mo. Kaya ang ilan napagdududahan ka tuloy. Ito yung magiging misunderstanding nyo ng person mo, lalo na kung hindi siya nagbibigay ng time. Alamin muna natin kung ano yung message ng person mo or feelings niya na pwede rin ipakita yung feelings mo dahil connected kayo sa isa't isa. Nasa relationship ka man or single, nai-enjoy mo yung time mo sa sarili or yung buhay mo. Nakakatulong sa iyo or sa person mo yung pakikipag-socialize. Kumaga napapawi yung mga gumugulo sa isip or gumugulo sa damdamin. Iniisip ng person mo na mag-message sa iyo or tawagan ka niya dahil sa meron siyang masayang balita or dahil sa namimiss niya yung boses mo dahil sa busy na schedule niya. Kahit na nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, ay inaayos nyo pa rin to or naaayos nyo. Meron kayo ulit bagong sisimulan na chapter sa relasyon. Naka-4 na cards ka na para sa new beginning at saka changes na gusto mong mangyari sa relasyon nyo ng person mo na kailangan yung pag-usapan. Ito yung time na kailangan mag-relax yung person mo para mabigyan niya rin ng pansin yung sarili niya at saka yung mas importante, yung feelings mo na para hindi magkaroon ng misunderstanding or walang one-sided na opinion lang. At itong card na ito ang nagsasabi na yung person mo meron siyang kakompetisyon sa trabaho o kaya merong third person na manggugulo sa buhay niya or sa buhay nyo ng person mo. Kasi ang person mo ay focus sa stability at saka yung pangangailangan ng pamilya or ng relasyon nyo.
Pero syempre, hindi talaga nakakabuti sa relationship or sa connection yung mas pina-priority yung career. Mas makakabuti na magkaroon ng time sa person, yung kumain kayo sa labas o kaya makapaglakad-lakad. Kailangan talaga ng pag-uusap para makaiwas sa misunderstanding. Itong next card mo ay Nine of Pentacles in reverse, the Justice in reverse, at Four of Wands in reverse. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na may mga delay na mangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Kailangan mong pairalin yung patience para hindi mas lalong ma-delay yung situation mo. Magtiwala ka sa kapalaran mo. May mga sitwasyon din na nagkaroon nga ng resulta pero hindi ka naman naging happy sa naging outcome. At ang advice ng cards ay mag-slow down ka lang muna. Kasi daraan talaga tayo sa buhay natin na nasa mababang sitwasyon. Pero hindi naman panghabang buhay yung ganyang sitwasyon kasi magagawan mo yan ng paraan sa pagiging positibo mo. Kailangan mong maibalik yung tiwala mo sa sarili mo at saka huwag kalimutan na mag-pray. Ang ilan sa kalusugan, kailangan mong ibalanse yung pagkain at saka pag-inom. Meron ding ilang person na merong health issues, pwedeng patungkol sa hormones. At saka kapag stressful na yung sitwasyon, huwag mo muna itong harapin. Kailangan mong i-relax muna yung sarili mo para hindi ka magkaroon ng ibang health issues. Hindi naman ganun ka-risky yung health conditions ng ilan sa inyo. Kaya kung meron kang health issues, merong paraan na para ma-solve ito. Ito naman muna yung alamin natin yung final card. Nine of Cups. Kaya pala sinasabi ng mga cards na kailangan pairalin yung patience kasi nga merong magandang mangyayari sa buhay mo na positibo at ito yung katuparan ng mga pangarap mo. Magkakaroon ng fulfillment yung mga ninanais mo kahit sa kalusugan mo man yan, sa karir mo, sa negosyo, sa love life. Pero mas maraming good news sa material na success. Makakapag-relax ka na at may enjoy mo na yung buhay mo. Pagkatapos ng iba't ibang challenges sa career, sa negosyo o kaya sa love life. Para sa ilang single, may potential person na ang focus lang talaga niya ay yung patungkol sa kita mo. Hindi kayo match. Marami din kayong hindi mapagkakasunduan sa lifestyle, paniniwala. Para sa ilan na nasa relationship, yung person mo, focus lang siya sa gusto niya sa buhay. At sinisikap mo na mabalanse yung relationship nyo na kahit ikaw yung pinaka nagpupursige. Kaya ikaw na nasasaktan, sinasabi mo na yung ayaw mo at saka gusto. Kasi ito dapat yung nangyayari sa relationship nyo ng person mo na marunong ka rin tumanggi at ipakita na nasasaktan ka din. Pero kapag pinapakitaan mo siya ng mga bagay na ayaw mo, lalambingin ka niya para maibalik yung tiwala mo sa kanya. Umiiwas kasi yung person mo sa mahabang diskusyon or pagtatanong mo. Kaya naibabalik muli sa balanse yung relationship nyo kasi pinagbibigyan mo rin naman yung person mo kahit na meron siyang mga kahinaan or pagkukulang sa relasyon nyo.
merong person na hindi pa talaga ready para mag-commit sa relationship. At saka may iba naman na nile-let go na kung ano man yung mga negatibo sa situation. At mas pinapairan yung connection sa person or yung relationship. Pero hindi talaga maiwasan na merong person na gustong sumira sa relationship nyo. Kumbaga, inaakit yung person mo. Kasi nakikita na yung relationship nyo ay maayos. Kumbaga, nagkakasundo kayo ng person mo. At kaya ang ilan sa inyo mauuwi talaga sa hiwalayan o kaya magiging malamig sa isa't isa. At ang advice ng cards, katulad pa rin sa pinakanaunang card na mystical card na kailangan ng patience. At saka iwasan yung pagtatalo. Kayong dalawa ng person mo yung mag-usap at huwag mong isingit yung ibang sumisingit. Kung gusto mo na magtagal ang relasyon nyo ng person mo, mas magkaroon ka ng connection sa person mo, pagkatiwalaan mo siya. At wag yung third person kasi ang main goal niya yung magkahiwalay kayo eh. Pero mahirap yung sinasabi ng mga cards kaya yung tingin mong kaya mo ang sundin mo. Sagittarius, Scorpio, Gemini, Leo, Libra, Cancer at Aquarius. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Posible na andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. A, U, T, G, J, B, I.